Magandang gabi, Asher. Ano ba ang reaksyon ng mga senador kaugnay sa umano'y mga blanko sa BICAM report para sa 2025 budget? Magandang gabi naman, June. Hindi at kung may blanco ay hindi mababalanse. Ito ang binigyan diin ni Senador Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y mga blank items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa BICAM report dahil kung hindi ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin ang mambabatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Isa si Gatchalian sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report. Ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. So ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasi yung special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. Sinabi rin ng senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago pinipirma. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva, ang pinirmahan niya ay ang full Bicameral Conference Committee report kung saan nandoon lahat at may mga item anya siyang nakita ngunit hindi blanco. Hindi ko nakita whatsoever, no? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So may mga lump sum pa rin at para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Ngunit para kay Senador Villanueva, kung kukwestiyonin ang pagkakaayon nito sa saligang batas, hindi dapat anya ang BICAM report, kundi ang batas na naipasa para rito o ang 2025 GAA. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senador Risa Hontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may blanco. Taon-taon anya ay tinatapos ng Kongreso ang trabaho nito para magpasa ng budget. Ngunit sa palagay ni Hontiveros ay natapos nila ang kanilang trabaho. Kaya hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Duterte. Bumuelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni na PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa paggiit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. June, hawak ko ngayon itong mismong aktual na kopya ng BICAM report ng para nga sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta
na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, June. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yon na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. So, yung sinasabi Asher ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita, tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila nung lumabas itong balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila kailan nila nakita iyon? June, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman na una na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senador Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva. Yun nga, kanila nga sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items, Jude. Sa Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, Jun, yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa bababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate, June. Oh, sinasabi mo nga kanina, si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media page kanina sa Facebook, na talagang kung halimbawa meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron kang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nga ni Congressman Ungab kanina na ito ay dapat natungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga gumawa nito para hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na pinaglalaruan at nilulustay ang pera ng bayan. Asher. Yes, June, yan pa yung mga susunod nating lilinawin nga doon sa ilang mga miyembro, particular dito sa Senado dahil mailap yung ilang mga senador nga na makuha na natin ng mga pahayag. May iba dyan na sinusubukan para nating kunin ang pahayag. Particular na si Chairman ng Committee on Finance, Senator Grace Poe. June. Sige, Asher. Bukas, aantabayan na natin ang development sa issue na yan. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nag-uulat ng live mula sa Senado.